At eto pa mga bossing, idagdag mo na, no? Halata naman na mga duwag naman itong mga ito. Bakit to mga kababayan? Yung anak ni Marcoleta, eto may sinasabi kay Jay Tariela, no? Yung ano daw, eto, ayan, may sinasabi kay Jay Tariela, mga bossing. Kung sakali nagyira, eto lagi yung sinasabi nila Tinatakot nila yung mga Pilipino no? Pero ang lagi lang naman pong natatakot sa mga sinasabi ng mga ito, yung mga DDS lang naman po. No? Sila yung nagsasabi, Mark kapag nagkaroon ng digmaan pumunta ka doon sa frontline Sabi ko naman, walang problema. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na ganito, kung sakali man na humantong ang bansa natin sa ganyan at kinakailangan ng public na para makilahok doon, para ipagtanggol ang ating bayan, bakit hindi? Diba, Tina B? Bakit hindi ho? Karangalan ng isang Mark Ramos at karangalan ng isang Pilipino ang maipagtanggol ang kanyang sariling bayan Pero ano sabi nito, mga bossing? Nagsalita daw yung isang bobong nakawig, sabi ni Maxip. Wig din ba to? No, si Paulo Marcoleta. Sabi niya dito, kung sakaling girahin tayo ng China, ihilera ninyo sa harap ng bakbakan itong spokes ng Coast Guard at yung mayayabang na mga senador daw ho. Makakapal talaga mukha nitong dalawang Marcoleta na to. No? Pero ganyan pa sasabihin mo doon sa mga senador at doon sa spokesperson na si Commodore na sila yung iharap, ibala, ganyan. Talaga namang hindi aatras yung mga yan Makapal talaga mukha nitong Marcoleta na to, itong dalawa na to, no? Mag-ama. Sila ang unang lumusob o kaya iba sila araw-araw. Si Commodore J. Tariela at yung mga tropa niya, araw-araw nilang kinakaharap yan Di ba? Aminin nyo, duwag lang kayo at tinatakot nila yung mga DDS. At etong mga DDS na mga bopols naman na ito, mga bossing, ginagaya kung ano yung mga pinagsasasabiho nila. Di ba? Kaya yan, kapag mga nag-comment po yung mga DDS dyan sa comment section, oy, kayo na lang ganito, ganyan kayo ibabala. Duwag. Di ba? Boss Mark, ano kaya? Pagpalitin mo, sombrero ng mag-ama na yan. Sabi ni, ay, Diyos ko. Biruin mo itong, hindi, ako naiintindihan ko, mga kababayan, yung mga nararamdaman ninyo. Naiintindihan ko yung mga sinasabi nyo dyan. Talagang manggigigil ka naman talaga dito sa magkapatid, dito sa magtatay, mga bossing Idagdag mo na yung mga tsinador. Naiintindihan ko po kung bakit nagngingit-ngit ang mamamayang Pilipino dito sa mga ito. Ano po ang ginawa, mga kababayan? Tingnan nyo, pinaglalagay yung mga pagmumuka ng mga tsinador doon sa 9-dash line. Yon ang umano'y bagong 9-dash line ng China, kung saan tampok ang siyam na tinaguriang Chinatours. Ang detalye sa agenda report ni Tayo talagang maintindihan natin kung bakit na umaabot sa punto yung mga kapwa natin Pilipino, ginaganyan na po yung mga senador na mga kakampi ng China. Nakakabwisit, nakakagalit. No? Mr. Canibe, nakabante. Lalo pang uminit ang debate sa internet sa isyu ng sigalot sa laot. Kumakalat ngayon sa social media ang isang larawan ng mapa ng South China Sea. Nakabalandra rito ang mukha ayun yung mga pagmumukha nitong mga ito. Di ba? ng siyam na tinaguriang Chinatours na hindi lumagda sa Senate Resolution 256. Kinabibilangan ito ng magkapatid na Cayetano at sina Senators Bato de la Rosa, Bongo, Cheese Escudero, Rodante Marcoleta, Amy Marcos. Dapat yung kay Rodante Marcoleta malaking malaki no? Tapos sakop yung buong yung buong kinasasakupan ng 9-dash line.
Ano tong mga to? Naniniwala din sa 9-dash line? Pinapaniwala. Kasi yung 9-dash line na ho yan, wala namang coordinates din ho yan. Eh. Kathang isip ho yan ng China, mga kababayan. Robin Padilla at Joel Villanueva. Nakalagay ang mga mukha sa mga iginuhit noon na 9-dash line ng China. Wala pang pahayag ang siyam na senador. Pero ayon kay Senate President Tito Soto, At pag-aaralan natin. Ako, as Senate President, pag-aaralan ko kung gano'n ang, kung mayroong nag-bring up ng issue na bakit ginaganon yung senador. Dapat yung siyam ay pumalag. Di ba? Hindi, ako ho talagang naiintindihan ko kung sino man ang gumawa at naglagay ng mga pagmumukha nitong mga ito, dala na po nung galit sa mga nakikita po na mga reaksyon nitong mga senador na ito. Sabi ni Romel Snoop, made in China talaga utak nitong mga senador na ito. 9 who-dash line, sabi ni Chai Cher, o putek. Hindi, hanapin nila kung sino yung nag-upload nun. Sino yung source, sino nag-upload. Hanapin ninyo pero putik na yan. Yung mga pinagsasasabi ninyo at yung mga reaksyon ninyo at kung sino yung nararamdaman namin na kinakampihan ninyo. Eh, maka-China tapos aarti kayo, magagalit kayo. Mga gago ba kayo? Oh, tinatanong ko kayo kung mga gago kayo. Dahil yun yung nakikita namin na tipong parang mga gago kayo. Di ba? Sino nag-invento. At kung nasasaktan sila no sa post na yun. Bakit masasaktan? Yun naman ho yung nakikita natin. Na, kumbaga, yung stand nila, yun yung nakikita natin. Oh, ba't sila masasaktan? Mga gago ba sila? tuloy sa regular session sa Lunes ang pagtalakay ng Senado sa Senate Resolution 256 na kumukondena sa ilang opisyal ng Chinese Embassy dahil sa umano'y pananakot at pambabastos nila sa ilang Pinoy officials na tumutuligsa sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Espisoto, dapat noong Miyerkules ay ipapasa na nila ito kapag natapos ang pagtatanong ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Pero hindi natuloy dahil sa pumalyang kudeta sa Senado. Pabor din si Espisoto sa one person, one account sa social media para mawalaan niya ang mga troll sa bansa. Katunayan daw ay mayroon na Meron naman mga loophole yan eh. Ano ho, yung mga ganyan-ganyan. Yung mga loophole naman ho yung mga yan, mga kababayan. Meron mga makakalusot, makakagawa pa din ng madaming account ho yan, mga boss chipamo sir. Sinabi mo pa, ang daming ganyan sa internet to. Anyway, mga bossing, change topic muna tayo. Sasakit ang dibdib natin dito, mga kababayan eh. Gusto ko munang unahin